Bongbong Marcos, Sara Duterte, Senate President. He's God-fearing. Okay lang. So far, nilalaban niya yung Senado, ibig sabihin, nilalaban niya yung interest ng Pilipinas. So okay lang. Pag tumayo si Senate President, suportahan natin. Kasi we are in search of a leader para matapos to. At kung sino man ang tatayo dyan, bukas, sa kinabukasan, o kung sa isa pang bukas, o kung kailan man, given the situation, when biglang yun ang binagsak ng langit, Filipino people, you rise up and support that leader. Because we will not have the chance to have another situation or another opportunity to have that leader. Ano papayag kayo? Kukulong yung tao? Papayag kayo na patayin yung tao? Papayag kayo? Then iyak-iyak tayo later on. Sana. Sumuporta na. Hindi. Basta pag may tumayo dyan, we support that leader. Now, sa usaping constitutional ek-ek na yan. No? Well, I don't know what will happen. Depende kung ano. Anyway, sovereign will tayo eh. Doon na lang natin when we cross the bridge. Sovereign will. Pagka nag-declare ang taong bayan, then, yun ang masunod. So, kunyari tumayo si Marcoleta, tumayo o kaya tumayo si Senate President, o kaya tumayo bigla si Robin Padilla, kasi inakusahan siya na tinulungan si Bato, kakasuhan siya, etc. At naisipan ni Robin Hood tumayo, yun na yun, siya na yun. Kita nyo? In any given situation, pagka meron dyan na puwersa, at dating yung karakter niya, dating nung analysis niya sa situation, etc., tatayo yan. No? Hintayin na lang natin sino yung tatayo. Kesa yung, Madam President, tumayo ka na. Tapos sasabihin, paano kung di lumabas ang tao? Diyos ko, parang oportunista yon ang dating. You trust the people. The people will be there. You do not argue na kung paano hindi lumabas yung tao. Delikado si Inday. Lahat tayo delikado. Lahat tayo. Ano pagkakaiba ng buhay ko, buhay mo, buhay niya, buhay natin, sa buhay ng bise? Lahat tayo delikado buhay. You do not value your life na mas mahalaga kesa sa buhay ng iba. Kaya nga ginagawa to para matapos tong gagong sitwasyon na to, may mamamatay pa sa bahay. The sooner that we finish this, the better it is for us para ma-preemptive action ang magawa natin bago dumating yung talagang actual na baha. Wala yung flood control eh. Peke, ghost project. So ano pwede natin gawin? Pagka umikot na yung gulong, right away review kung nasaan yung mga delikadong lugar. Therefore, effect mo kagad, meron ka ng protocols para ma-evacuate yan. Lalo na kung yung pag-asa nag-warning na meron ganun kalakas sa bagyo. At babado sa lugar na yon. So, kinakailangan, ready yung mo. Yung mga preemptive evacuation plan, mga ganon, kung saan yung relief operation, etc. Dami. For now, habang makakakuha ka ng budget para isa-isa mo yung mga lintik na flood control na yan. Or, you think of another out of the box solution, imbis na kontrolin mo yung flood, ipunin natin sa isang lugar, itapon natin sa isang imbakan, ibato natin sa abroad, yung tubig lahat, i-process natin, ibato natin doon. So lahat ng kanal natin na yung flood drainage, no, ayusin natin para lahat ng tapo ng tubig doon, tapos nung diretso doon sa facility, diretso siya
sa kung ilang point na stage ng filtration process, and then diretso na sa pipeline kung saan natin padadala, China, Australia, Middle East, US, ilalabas natin yung tubig na. Sa dami ng tubig ulan. Sila may langis, tayo may tubig. 1:1. Isang barilis ng langis, isang barilis ng tubig. Gusto nyo, 5 pa eh. Basta kunin nyo. Ang dami namin eh. Tubig baha. Lahat naman ng bundok na yan, tatanggap lahat ng tubig yan. Lahat yan bababa sa ibaba eh. Dekolektahin namin lahat mula sa itaas hanggang sa ilalim. And then, i-connect natin lahat ng mga imbakan ng tubig na yan para pwede natin ipump pataas mula doon sa pinakamababa para malagyan yung mga dam na bumababa pagka summer. Ewan ko, flood control, i-control mo yung flood, saan pupunta? Flood collection. Maganda. Anyway, the sooner we do this, the sooner that correct natin tong sitwasyon natin, the better it is for the country to move forward. Walang mamatay. Maiwasan natin may mamatay. Ngayon lang sa rally may mamamatay eh. Kaya nga, nakakainit ng ulo. So kung ayaw ni Madam President, the offer is still there. Ngayon kung ayaw po ninyo, ayaw ninyo, okay lang, sino ba kami? Kami lang may mga tao-tao lang naman kami. So, ang inaasahan namin sana, kayo yung mag-champion ng tao, pero kung wag na kayo magsalita ng you are the constitutional successor kung ayaw rin nyo naman na agawin yung ni Marcos. Gagawin tao eh. Unit team nga kayo, unit team. Kita namin unit team. No? O ngayon, sana, kung kami ayaw na namin doon sa tao, wag mo na protektahan yun. Wag mo nang yun. Palitan na talaga yan. Gago na yan. Sira ulo. Because kami, inahanap namin leader. We're in search of a leader. And it's an honor that we want you to lead us because ikaw yung nakikita namin na capable. But you do not have the monopoly. Sorry, madam. You do not have the monopoly of being the only leader. Sabi ko, in any given situation, sa armed forces man, sa corporate man, sa corporate o sa ano man, sa government, given a situation na delikado, kinakailangan ng aksyon, matulin na desisyon, aksyon. Kung yung naatasan, kunyari, Secretary Pan Agency, tagirgir, tameme, ganun lang. Okay, Presidente ng Pilipinas, anong gagawin natin? Huwag mong gagayahin yun. Huwag mong gagayahin. Anong gagawin natin? Ba't tayo mabot sa ganito? Putang ina. In any given situation, lilitaw yan. Kaya pagka naambus, unang putok, tumbay yung tiniente, tumbay opisyal. Iisipin ng tao, mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Kung yung susunod na next in line, palpak yung presidente mo. And then yung next in line, lead us. Anong gagawin natin? Hintay tayo 2028. Putang ina. Pucha, hintay tayo 2028. Siyempre, yung may lalabas dyan. Dahil ganito lang. Sasabihin, sisigaw yung sarhento o kaya yung corporal. Mamamatay tayo dito sa lugar na to. Alis tayo dito. Rush up! O, mabubuhay yung mga kasama. Kasi alanganin ka eh. Patay ka na rin lang doon, might as well rush up ka sa posisyon ng kalaban. Nakapwesto yung kalaban, mataas. Ikaw nandito kasi baba, inambus ka eh. O, ang pinakasolusyon talaga doon,
Either you get out of the killing zone, kaso may blocking force. Hindi ka maano, pinipick up ka pa ng sniper. Or as a unit, you rush up the position, doon magkakatalo. Patapangan yan. So may magkukuman. Yung kaya nga, in a situation now natin, the potential na mga leader na pwedeng tumayo, na national ang dating, national ang scope, are the senators. No? So, pwedeng si Marcoleta. Pwedeng si Senate President Cayetano. Nakita nyo naman siya, God-fearing, etc. Marcoleta, also is Iglesia, ganun. Pero yung dalawa, pwede. Tapang parehas. Pwede si Robin Padilla. Na, may clout Muslim Brothers, and then yung pagka-brusko, yung pagka-matapang ng tao, and may sense siya. So meron ka nakikitang tatlo. Maganda nga silang lahat yung sa 13. Yun yung Ngayon, kung gusto nyo may tatayo dyan ng mga mas mababa yung level, pwedeng kung sinong leader dyan na dun sa mga grupo na nagrarally. Pero iba yung may mass base Si Inday Sara kasi binoto ng 32 million. Itong mga senator, binoto yan ng mga ng 20 plus million. No? So may clout. Kilala. Yung iba dyan ng mga nag-iingay, yung iba upcoming pa lang, yung iba may following na pero kulang to trigger national support. So, sa atin SFGF, ang na lang natin, standby ka lang kayo, panoorin nyo na yung nangyayari. And then kung meron tumayo dyan, kinakailangan ng suportahan natin. Kasi sa naghintay tayo ng wala, naghintay tayo 2028. Mauubos lahat tayo, So we protect each other, we help each other, we continue to understand what is the problem. The problem is, isa sa, kaya nagraraling tao, palpak yung leader. So yung leader ang problema. Only to find out na meron kang leader na gusto na ayaw naman tumayo. Sabi, mawawalop tayo. That's why, may lilitaw at lilitaw dyan. Given the situation. And mind you, baka mamaya yung sinasabi ng isa, si BP, biglang tumayo yan. No, hindi natin alam kung ano yung niisip ng tao. Sabi ng iba, saywar yan. Pero sa ganitong panon, hindi mo na kailangan ganun saywar. Ang kinakailangan mo ngayon is inspiration. A leader has to inspire the people to fight back. That is the leader. Right now, yung mga sarhento mo lumalaban just to keep alive. To keep alive. Matter of survival. Kinakailangan, kung lahat tayo magkakasundo towards one objective, one goal, one outcome, which is a better country, we better do something. The leader should do something. Unite the people. Kung hindi kayo lalabas, Madam BP, to unite the people or inspire the people man lang, and not talk about 2028, na kailangan maranasan ninyo yung gaano kagago yung presidente na. Alam na namin yun. Alam na, 4 na taon tayo. Alam na namin magdanakaw yan. How much long do we have to endure? How much more does the economy have to suffer? Every Filipino. Peso dollar natin, magkano na? 61.50, ganon. 61.40, ganon. Basta doon nag-hover, no? Nasa middle, 61 point something. Ang pinakamataas niyang inabot,
baba pala na inabot is 61.7 to 6 yata. 61,726. Hindi malayo yan, umabot tayo 62. Mag-Guzman tayo eh. Talagang pabagsak doon. Walang masyado sa Guzman. Tagulan na. So, yan, yun yung ano ko. Kaya nga, I expect, kung walang ganon, probably we will find inspiration, we will draw strength from our senators.